doon sa amin. Doon tayo kasi. Magpunta tayo dito. Ito lang po siya. Oo nga, dati bali tayo ng ano. Magbabay lang ako sa kanila. Sandali kasi yung iba daw uuwi. Yes, ma'am, galing nga ako sa inyo. Magandang hapon. Doon tayo man. Doon isang araw. Tayo, ma'am. Ang ganda niyo pa rin. Fresh. Fresh. Ilang araw na tayo dito. Ma'am, bukas uwi na kami ng Iceland. Ma'am, atras kayo. Ma'am, atras kayo, ma'am. Atras kayo, ma'am. Atras pa, ma'am. Atras pa. Okay, hello. Magandang hapon. Yes, oo. Nagkita din ba tayo kahapon? Yes! Maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa The Hague. Ni Jenny. Sige na. Yes, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa detention center sa The Hague at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Duterte. Yes, so galing ako doon sa kanya sa loob at ang discussion namin ganun pa rin, Coke Zero pa rin. Yes. Dumating naman na yung binili para sa kanya na Coke Zero, so okay na siya. Apat pa rin po. Apat pa rin yung Coke. Hindi ko alam, ma'am, kasi galing na siya sa grocery. Kasi meron silang allowed sila ng grocery, so dumating na yon. BP, dumating na rin yung vaccine? Sir, bawal kasi pagbibigay ng pagkain sa loob. So, pwede siyang magluto. In-encourage ko siya kanina. Sabi ko, Papa, magluto ka na lang. And then sabi niya na, I cannot even boil water. What do you expect? So, Lutuan din po sa facility? yes, pwede naman magluto. Pasok na lang ako doon. Sige lang, dahan-dahanin ko lang. Pwede mag-volunteer as a cook? Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwede magluto ng pagkain nila. So, yes. And he said na, sabi ko, maraming tao sa labas, nag-aantay. So, anong mensahe mo sa kanila? And then he said na, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. So, BP, yun yun. may hiling ba si PRD, BP? Malalapit niyang birthday? Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is yung dental floss kasi ni-request na namin yon. So nag-discussion din kami kanina, nagtanong ako sa guards what is happening to the request for dental floss. And then kahapon kasi I sent a bag of clothes, yung galing Davao City na mga damit niya, pinadala. Tapos sinort out ko yon, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. At natanggap na daw yon kahapon ng umaga. Ngayong, Monday pala ngayon, Sunday kahapon. Ngayong umaga, natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas. Kasi pinaprocess lang, chine-check lang. Nakita niya pa ba yung mga supporters niya kahapon? Mga pictures kung sinong nagsuporta sa kanya? Meron siyang access sa computer, ma'am. Supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate ng computer. So, supposedly na siya i-access. Dili na siya, ma'am. Ayaw na niya. And then, I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro, and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na, I'm too old to write a book. And then sabi ko sa kanya, si Rizal nakagawa ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. And then ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old. Pero ma'am, yung recorder ba? Tapos sasabihin niyo yung anong ginawa niya, anong nilalaman niya. I'll make that suggestion the next time na Pwede siyang gawin parang soundbook, YouTube niya. Paglantas, mag-ano lang ng kaon na kasi hindi ko din alam yung ganyang pamamaraan. Alam ko din pen and paper magsulat. One question, ma'am. Anong gagawin natin sa birthday? Meron kanina yung executive committee ng mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch just to thank them sa pagod, hirap, puyat at lahat na ng kanilang effort para doon sa rally kahapon. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic
kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic, and then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama, and then mag table hopping na lang siguro yung mga tao, pagalingan na at pasarapan ng pagkain. No? Pupuntahan niyo po Sa bulag man? Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko, si Veronica, tsaka yung mother niya, si Shelito. So I'll be free that day, whatever that you want to do on How about your Friday. mother? How about your mother? When is she coming? His birthday? She's arriving. Kailan ba darating? Hindi ko na maalala. Kailan darating mama ko? Darating 28 or 29? On the birthday, ma'am. Yes, oo. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family Well, ninyo? kasi dahil limited lang yung time ni Shelito na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral, so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila, so lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So Ikaw, VP, anong plano mo Schedule for ko kayo sa his Friday. birthday? wala ako schedule sa kanya sa Friday. After na As lang. I said, binigay namin, kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So one lawyer visit, and then one family visit. So the day after ka na lang, VP, or before? Wala akong wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon, and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa akin. Okay lang, ma'am, because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid, you should see our group chat. Kaming 4 na magkakapatid. So fun. Oh, we love you, baby. May pagpunta. How long will you stay? Just until I get all the lawyers appointed by the court. They need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. VP, ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin ang mga tinatanong. Meron siyang na-mention kanina about the same rin, yes, kung ano yung process, ano yung pagkasunod-sunod ng kailangan gawin. VP, meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa dad niyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong binanggit po ninyo dun sa malawakang gathering? Meron po bang mga nag-receive na threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nila, ma'am? ICC. Nila, yes. Meaning, The administration nila. The administration. May reaction Oo. na kasi yung May reaction na Malacanang tayo mga sinasabi po nila na
hindi raw po ganun yung sitwasyon. And as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Ninoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go back. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Sa pangamba niyo po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa budget. Parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa May sinasabi po OVP kasi and na DepEd. yung new set of names daw po which Ortega dubbed as Team Amoy Asim included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment. Nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong Pilipino? Wala ako sinabi kahapon. Hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, your head. Wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. It was very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi Maliwanag yung sinabi ni VP. Anomalya. Magpa-drug test kami ang criminal at saka mga drug addict. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan Wala ng po kami resign? nakikita VP, how are you managing yung case ng father ninyo, tapos yung may impeachment pa kayo? How are you managing everything?
Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. May Filipino lawyer VP? na po kayo napili? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyers ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. Ma'am, meron din po kayong VP, on the lighter na side, nasabi can we niyo, invite don't you have for a a country dinner? in 2020. We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Ay! Going... Can Opo. we give this to PRRD? Taga saan kayo ma'am? Samal Davao. This one I want to give him this one. Pwede siya ma'am. Dito na lang Ulog, para ma'am. makita niya tanan among rally and kahapon po makita niya tanan ang mga nag-rally para sa iya. Yes ma'am, pwede din. VP, Asa din mo? Taga saan Taga kayo? Belfast. Okay. Regards mini worship. May tanong yata. Sermons. Sir. ganihang nakadawat og bomb threat ang OBP. Yes, sir. Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Did they call you about it po nung Yes ma'am, nangyayari? kaninang umaga nag-usap kami. Wala namang walang napahamak pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw, sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So yun lang. I'm sorry, clarify ko lang po kasi makahapon din po sa speech niyo ma'am, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2020. Yes. Ano po kaya ma'am yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Walang project. gobyerno. But what's your decision? So I know it's so early pero parang 50-50 ba o ano? It's What will be the factors? It's really too early ma'am sa ngayon. Ma'am, sa kanila, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So would you would you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nito? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi ma'am, kailangan ka manalo. So kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka Ma'am, you because can have our otherwise that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no. So mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang naghihintay advice din. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yon dapat merong decision. So malalaman Because at ng that time kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? That we have to see by the numbers and by science and mathematics.
Pwede matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Ang merong yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. So there's a possibility that she will be adopted by the camp or the alliance of Duterte? Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Alright. Ang Iceland, kamusta na? Okay lang po. Ikaw yung hinihintay namin. Nag-rally kami. Huwag ka dyan man kasi yung double chin ko. Can we take pictures? Daghang salamat sa mga Cagayan de Oro teachers. Daghang salamat sa inyong serbisyo sa ato ang kabataan. Mahinungdanon ang inyong trabaho tungod kay dako kaayo ni siya og epekto sa kaugmaon sa ato ang nasod. Mabuhay kayo. May God bless you. Ano mo naman yung Wise kasi gamit talaga ng supporter. May rally mo namin Sweden po ngayong March 28. Sige ma'am, ano sasabihin ko ma'am? Iceland? Sa Iceland supporter doon. Okay. Yung mga Duterte supporter. Sa lahat ng mga kababayan namin sa Iceland, maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming salamat sa inyong mga dasal. Napakahalaga nito at napakalaking tulong nito. Mag-ingat kayong lahat dyan sa Iceland at baka kayo ay maslide sa ice. Also in Belfast. Mabuhay kayo. May God bless you. Danang CPC po. Duterte sa Danang. I am Mr. Erwin. I am the Vice President of Maisog Croatia. And we will be having May our... flight ngayon, sir, no? Yes, dapat na. Late na ko maminday. Yakap yun. So, kanang kung message lang nimo para sa Maisog Croatia maminday. If tugutan ko nimo. Okay. Apil na lang po ng US, ma'am. Okay, 1, 2, 3. Sa lahat ng members ng Maisog Croatia at sa lahat ng mga kababayan namin sa Croatia. Unang-una, nagpapasalamat ako sa patuloy ninyo na suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa inyong dasal, sa inyong mga sulat, at sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa aming pamilya at lalong-lalo na kay Pangulong Duterte na nasa loob ng ICC detention. Mabuhay kayong lahat. May God bless. Ma'am, Mindanao Di din ka daw nakaadto, dito. ma'am? Karong 30? March 30? No, sir. Nandito pa ako by 30 because antayin ko yung pagbalik ng isang lawyer, sir. Okay. Mindanao. Mindanao daw. Danang CPC. Danao pala. Salamat po. Mas magaling nga. Magandang
Oo nga, dati mali tayo ng Magbabay lang ako sa kanila. Sandali kasi yung iba daw uuwi. Okay. Yes, ma'am, galing nga ako. Magandang hapon. Doon tayo man, tulad nung isang araw. Ang ganda niyo pa rin. Fresh na fresh. Ilang araw na tayo dito. Oh, ma'am, bukas uwi na kami ng Iceland. Ma'am, atras kayo. Ma'am, atras kayo, ma'am. Atras kayo, ma'am. Atras pa, ma'am. Atras pa. Okay, hello. Magandang hapon. Yes, oo. Nagkita din ba tayo kahapon? Yes! Maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa The Hague. Ni Jenny. Sige na. Yes, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa detention center sa The Hague at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Duterte. Yes, so galing ako doon sa kanya sa loob at ang discussion namin ganun pa rin, Coke Zero pa rin. Yes. Dumating naman na yung binili para sa kanya na Coke Zero, so okay na siya. Apat pa rin po? Apat pa rin yung Coke? Hindi ko alam, ma'am, kasi galing na siya sa grocery. Kasi meron silang, allowed sila ng grocery, so dumating na yon. Dumating na rin yung vaccine? Sir, bawal kasi pagbibigay ng pagkain sa loob. So, pwede siyang magluto. In-encourage ko siya kanina. Sabi ko, Papa, magluto ka na lang. And then sabi niya na, I cannot even boil water. What do you expect? So, Lutuan din po sa facility? yes, pwede naman magluto. Pasok na lang ako doon. Sige lang, dahan-dahanin ko lang. Pwede mag-volunteer as a cook? Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwede magluto ng pagkain nila. So, yes. And he said na, sabi ko, maraming tao sa labas, nag-aantay, so anong mensahe mo sa kanila? And then he said na, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. So, BP, yun yun. may hiling ba si PRD, BP? Malalapit niyang birthday? Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is yung dental floss kasi ni-request na namin yon. So nag-discussion din kami kanina, nagtanong ako sa guards what is happening to the request for dental floss. And then kahapon kasi I sent a bag of clothes, yung galing Davao City na mga damit niya, pinadala. Tapos sinort out ko yon, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. At natanggap na daw yon kahapon ng umaga. Ngayong, Monday pala ngayon, Sunday kahapon. Ngayong umaga, natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas. Kasi pinaprocess lang, chine-check lang. Nakita niya pa ba yung mga supporters niya kahapon? Mga pictures kung sinong nagsuporta sa kanya? Meron siyang access sa computer, ma'am, supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate ng hindi siya marunong mag-operate ng computer. So, supposedly na siya i-access. Dili na siya, ma'am. Ayaw na niya. And then, I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro, and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na, I'm too old to write a book. And then sabi ko sa kanya, si Rizal nakagawa ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. And then ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old. Pero ma'am, yung recorder ba? Tapos sasabihin niyo yung anong ginawa niya, anong nilalabot niya. I'll make that suggestion the next time na Pwede siyang gawin parang soundbook, YouTube, Paglantas, mag-ano lang ng kaon na kasi hindi ko din alam yung ganyang pamamaraan. Alam ko din pen and paper magsulat. One question, ma'am. Anong gagawin natin sa birthday? Meron kanina yung executive committee ng mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch just to thank them sa pagod, hirap, puyat at lahat na ng kanilang effort para doon sa rally kahapon. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic
kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic, and then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama, and then mag table hopping na lang siguro yung mga tao, pagalingan na at pasarapan ng pagkain. No? Pupuntahan niyo po Sa bulag man? Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko, si Veronica, tsaka yung mother niya, si Shelito. So I'll be free that day, whatever that you want to do on How about your Friday. mother? How about your mother? When is she coming? His birthday? She's arriving. Kailan ba darating? Hindi ko na maalala. Kailan darating mama ko? Darating 28 or 29? On the birthday, ma'am. Yes, oo. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family Well, ninyo. kasi dahil limited lang yung time ni Shelito na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral, so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila, so lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So Ikaw, VP, anong plano mo Schedule for ko kayo sa his Friday. birthday? wala ako schedule sa kanya sa Friday. After na As I lang. said, binigay namin, kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So one lawyer visit, and then one family visit. So the day after ka na lang, VP, or before? Wala akong wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon, and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa akin. Okay lang, ma'am, because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid, you should see our group chat. Kaming 4 na magkakapatid. So fun. Oh, we love you, VP, may pupunta. How long you gonna stay? Just until I get all the lawyers appointed by the court. They need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. VP, ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin ang mga tinatanong. Meron siyang na-mention kanina about the same rin, yes, kung ano yung process, ano yung pagkasunod-sunod ng kailangan gawin. Vicky, meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa dad niyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong binanggit po ninyo dun sa malawakang gathering? Meron po bang mga nag-receive na threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nila, ma'am? ICC. Nila, yes. Meaning, The administration nila. The administration. may reaction Ano niya kasi yung may reaction Malacanang yata yung mga sinasabi po nila na
hindi raw po ganun yung sitwasyon, and as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Ninoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go back. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Sa pangamba niyo po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa budget. Parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa May sinasabi po OVP kasi and na yung new set of names daw po, which Ortega dubbed as Team Amoy Asim, included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment. Nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong sinabi? Wala ako sinabi kahapon. Ang mga hindi ko siya wala akong sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, your head. Wala akong sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. It was very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi wala kaming Dami ka itong anomalya. Magpa-drug test kami ang criminal at saka mga drug addict. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan Wala ng po kami resign? nakikita po. Are you managing yung case ng project, father kagaya ninyo, kay, tapos yung may President impeachment pa Duterte. kayo? How are you managing everything?
Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. May Filipino lawyer VP? na po kayo napili? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyers ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. Ma'am, meron din po kayong VP on binanggit the kahapon lighter na side, nasabi can we niyo invite don't you have for a a country dinner? in 2020. We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Ay! Going... Can Opo. we give this to PRRD? Taga saan kayo ma'am? Samal Davao. This one I want to give him this one. Pwede siya ma'am. Dito na lang Tulog, para ma'am. makita niya tanan among rally and kahapon po makita niya tanan ang mga nag-rally para sa iya. Yes ma'am, pwede din. VP. Asa din ma'am? Taga saan? Taga kayo? Belfast. Okay. Regards mini worship. May tanong yata. Sermons. Sir. Ganihang nakadawat og bomb threat ang OBP. Yes, sir. Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Did they call you about it po nung Yes ma'am, nangyayari? kaninang umaga nag-usap kami. Wala namang walang napahamak pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw, sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So yun lang. I'm sorry, clarify ko lang po kasi kahapon din po sa speech niyo ma'am, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2020. Yes. Ano po kaya ma'am yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Walang project. gobyerno. But what's your decision? So I know it's so early pero parang 50-50 ba o ano? It's What will be the factors? It's really too early ma'am sa ngayon. Ma'am, sa kanila, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So would you would you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nito? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi ma'am, kailangan ka manalo so kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka Ma'am, you because can have our otherwise that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no. So mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang naghihintay advice din. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yon dapat merong decision. So malalaman Because at ng that time kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics.
Pwede matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Ang merong yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. So there's a possibility that she will be adopted by the camp or the alliance of Duterte? Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Alright. Ang Iceland, kamusta na? Okay lang po. Ikaw yung hinihintay namin. Nag-rally kami. Huwag ka dyan man kasi yung double chin ko. Can we take pictures? Daghang salamat sa mga Cagayan de Oro teachers. Daghang salamat sa inyong serbisyo sa ato ang kabataan. Mahinungdanon ang inyong trabaho tungod kay dako kaayo ni siya og epekto sa kaugmaon sa ato ang nasod. Mabuhay kayo. May God bless you. Ano mo naman yung Vice President? Kasi dami talaga ng supporter. May rally mo namin President po ngayong March 28. Sige ma'am, ano sasabihin ko ma'am? Iceland? Sa Iceland supporter. Okay. Yung mga Duterte supporter. Sa lahat ng mga kababayan namin sa Iceland, maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming salamat sa inyong mga dasal. Napakahalaga nito at napakalaking tulong nito. Mag-ingat kayong lahat dyan sa Iceland at baka kayo ay maslide sa ice. Also in Belfast. Mabuhay kayo. May God bless you. Danao City Cebu. Mga Duterte sa Danao. I am Mr. Erwin. I am the Vice President of Maisog Croatia. And we will be having May our... flight ngayon, sir, no? Yes, dapat na. Late na ko maminday. Dugay ka ni gawas ito. So, kanang hangayo kung message lang nimo para sa Maisog Croatia maminday. If tugutan ko nimo. Okay. Apil na lang po ng US, ma'am. Shout out sa Danao City Cebu. Okay, 1, 2, 3. Sa lahat ng members ng Maisog Croatia at sa lahat ng mga kababayan namin sa Croatia. Unang-una, nagpapasalamat ako sa patuloy ninyo na suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa inyong dasal, sa inyong mga sulat, at sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa aming pamilya at lalong-lalo na kay Pangulong Duterte na nasa loob ng ICC detention. Mabuhay kayong lahat. May God bless. Ma'am, Mindanao Di din ka daw nakaadto, dito. ma'am? Karong 30? March 30? No, sir. Nandito pa ako by 30 because antayin ko yung pagbalik ng isang lawyer, sir. Okay. Mindanao City. Danao City. Danao pala. Salamat po.